Ito, oh. Ang ganda niya. Solid, oh. Double banded. Siyempre, bigay ng ating tropa. Yo, Shinobi Pigeon TV, nagbabalik ulit. Welcome back mga kaninja at mga kalapatids. At for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung gift bird ng ating tropa nung nakapasyal ako doon sa kanila sa piyesta. Samahan niyo ako, let's go! Magandang umaga mga kaninja at kalapatids. Araw ng Lunes, time check tayo. 7:06 ng umaga. Labas tayo dito sa ating kalapatihan. May bago pala tayong young bird. Ito, oh. Ang ganda niya. Solid, oh. Double banded. Siyempre, bigay ng ating tropa. Nabisi pala tayo nitong mga nakaraang araw kaya hindi tayo nakakapag-vlog dahil sa mga piyesta-piyesta. At ito nga, nakapasyal tayo dun sa ating tropa. Piyesta sa barangay nila. At pinabaunan pa ako ng young bird, oh, pag uwi ko. Gift bird. Napakabait ng ating tropa. Shout out sa ating tropa, syempre kay Edsel Kralp. Nakapasyal ako doon sa kanila. Ito naman yung mga warriors natin. Syempre ito si Liit. Si Lady Pasay doon sa kanyang pwesto. At ito yung tinuturuan nating bagong apat na young birds. Ito si Kak, nilagay ko siya dito kasi bubugbugan sila doon ni Liit. Check natin ang panahon. Maliwalas ang panahon, napakainit. Mas mainit itong Mayo, buwan ng Mayo kaysa doon sa buwan ng Abril. Parondahin natin itong mga warriors natin. At maya, silipin naman natin doon sa baba yung mga breeders natin at yung inakay. Malalaki na sila. So yun, ito. Nakaronda position na yung ating mga warriors. Lalabasin na natin to sila. Yan, nagkumahos. Dire-diretso sila ng lipad, oh. Saan na? Ayun na. Lumiko pala agad dito. Hindi natin nahabol. Abangan natin dito kung liliko pa sila. Minsanan na lang mag-ranging yan eh. Yung tatlong yan. Ayan, may ibon din natin. Kalapati ba yun? Ayun, tatlo natin. O, dito na lang sila. Minsanan na lang yan sila mag-ranging talaga. Nadapo na nga. Pag siguro, pag nasa mood lang sila, nagre-ranging sila. Pero yan sila, hindi ko yan sila binubugaw pag dumapo. Nahayaan ko lang kasi umuulit yan sila pag ronda. Kahit dumapo na sila. Saan na? Ito na. Oh, dito naman tayo. Tingnan natin yung mga ipot ng ating mga warriors. Magaganda naman yung mga ipot nila. Mga bilog, tuyong-tuyo. Lilinisin natin yan. Yung rason ko naman dyan sa kung bakit ako naglilinis. Kasi kapag hindi ko yan nilinis, ako naman yung makakalanghap ng ano nyan. Ng dumi nyan. Siguro, kung sa ating mga ibon, okay sa kanila, nakakabuti yung gano'n, nakakalakas ng resistensya. Pero sa ating mga amo,
tayo naman yung magkakasakit niyan. Depende rin sa resistensya natin ng mga amo. So kaya yung rason ko dyan, nililinis ko talaga. Kasi kaya ko naman linisin. Pero kapag malalaking loft, syempre, mahirap talaga yung linisin. So ayun na yung mga warriors natin, rumuronda pa. Pero ano na, padapo na. So maya na lang ulit, lilinisin ko muna yan, pati doon sa baba. A few moments later. Dito naman tayo sa ating mga breeders. Papakain tayo, time check, 8:05. Tara, labas tayo dito. Silipin natin sila. Ayun o. Uy, ang lalaki na ng mga inakay o. Malapit ng iwalay. Pag nakita ko silang nag-aaral ng tumuka-tuka sa patuka, pwede na silang iwalay. Dito, dalawang itlog. Papipisain natin yan sila. Bigyan na natin. Dito balik 1 day 1 eat sila. Pagka wala pa silang inakay, 1 day 1 eat ulit. Naka-recover naman na yung katawan nila. Ito pala, itong kak na to, bali pamangkin niya yun, yung gift bird sa akin ni Edsel na andun sa taas. Pina-quarantine ko pa yun mga 2 days, tapos binibilad ko sila sa araw, nilalagay ko dun sa bubong. Andito na yung mga warriors natin, nagliliparan na, makukulit. May aakyatin natin sila doon. Tapos yung mga YB natin, ibibilad natin. Lagay natin doon sa bubong. Tapos pinapagala-gala ko na sila dyan sa sa tiris natin para makapag sila ng mga pakpak nila. Pero yung delikado lang kapag baka binabantayan ko, baka mahulog doon sa kabila. Hindi na yan makukuha, kakainin din ng mga aso doon. Yung mga aso pa naman nila doon sa kabila kasi nangahabol nga yan ng manok eh. Kumakatay yan ng mga manok, kalapati pa kaya. Buti dito lang nalalaglag. Tapos minsan nakakarating dito. Kaya kailangan bantayan eh. Hindi pa ganun kahaba yung mga pakpak para sila makabalik, makalipad. Kaya di pa sila pwede talaga hindi pa sila tuturuan dyan sa landing board. Pinapapasok ko lang sa trapdoor. Yun lang yung tinuturo ko muna sa kanila. So ayan, painumin natin sila at akyat tayo sa taas. Yun, dito naman tayo sa taas. Pakakainin natin ang ating mga warriors at ibibilad natin yung mga YB natin. Dito na yung dalawa. Si Kak andun muna siya sa baba. Wala na kasi siyang lulugaran dito. Mga okupado na yung mga mga kwarto. Itong dalawang to hindi makakain ng maayos kasi nga bugan sila, kaya kukunin ko muna tong isa. So ayan, tapos na natin pakainin itong dalawang to. Kaya yung pakakainin naman natin yung mga YB, gutom na sila. Dito na lang sa labas para makasabay ito. Ito kasi hindi ito kumain kakahapon, maghapon. Siyempre naninibago sa kanyang bagong bahay. Palabasin na natin to sila. Gutom to eh. Samantala, yung dalawa natin, yung mga warriors natin, 1 day 1 eat na sila. Para matuto sila. Palabasin natin. Yan. Para may kasama na siyang kumain. Kasi siya eh, mag-isa lang siya. Yun.
Imbis na kumain. Uda, sabay ka na sa kanila. Kain ka na rin. Ay, huwag kang pupunta dun. Pumupunta talaga dun. Dito yung pagkain. Yun, napapagaspas na rin. Papagaspas na rin siya. Pero mas bata yun eh. Kakawalay pa lang nun eh. Siguro mga 2 days pa, 3 days pa lang ata. Eto matagal na natin winalay pero nagwalay tayo ng maaga. Awit, hindi sumasabay sa pagkain. Oh, sabay ka dito, makipag-agawan ka. Naku po. Hihirapan ka niyan. Papasok pa doon. Kala ko sasabay dito sa pagkain ng mga kasama niyang young bird. Tapos nilang kumain, saka natin nilalagay doon sa bubong. Gamit itong cage na to. Para maarawan sila at viewing na rin yun. Double banded oh. Pula tsaka PHA, kumring lang. Commercial ring. Ubus na nila. Siya hindi nakakain. Yun yung bagong YB natin dagdag puwersa sa atin. Ililipad din natin yan para masubukan. Ayun, sumasama na siya. Buti naman, kumain ka dyan para mabuhay ka. Para mag-survive ka. Makisalo ka dyan sa mga kasamahan mo. Sabi nga nila, make friends. Para mag-survive ka, matuto ka dyan. Ayaw niya pa makipag-agawan. Dagdagan natin ang nila. Pagkain nila. Ayun, lumapit din siya. Nakipag-agawan na. Sumalo na siya sa kainan. Kumain ka dyan kasi hindi ka mabubuhay pag di ka kumain. Kailangan mong matutong kumain dahil wala nang magulang na magsusubo sa'yo. Meron ulit tayong 5 tuturuan tapos may 2 pa doon sa baba. Bali 8. Naku po, hirapan tayo nito sa 8. Kung sa 4 nga lang hirap tayo Pero yung sistema natin, yung gagawin natin ngayon, pagugulang-gulangin natin sila para matibay na sila at hindi na sila ma-fly away o overfly. So heto na sila, tapos na natin pakainin, nakainom na. Lalagay na natin sila doon sa bubong. Tara, lagay na natin sila doon. Wait lang, baka tayo malaglag mabigat. So ayun na mga kaninja kalapatids, sa bubong na sila. Yan, dyan na muna sila mga 1 oras bago ko sila ibaba. Maglililikot-likot yan, kaya inusog ko talaga banda doon sa unahan, baka mahulog sila So ayan, iyain na natin sila dyan para makapag-relax. Many minutes later. So yun, magbibigay tayo ng malunggay sa ating mga warriors at sa mga YB. Kinuha na natin sila doon sa taas. Ito si Liit. Siya yung nilagay ko, tapos pinalit ko doon yung bagong natin, bagong young bird. At dito yun naman yung 4. Uhaw na uhaw sila. Init doon sa taas
So ayan, bibigyan muna natin sila ng ating malunggay vitamins. So yun, tapos na natin sila lahat bigyan ng ating malunggay vitamins. Kaya sa susunod naman. So yun na muna yung ating video para sa araw na ito, mga kaninja at kalapatids. Sa mga nanonood po dyan, maraming salamat po sa mga viewers natin at sa mga nagko-comment. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po mga kaninja at kalapatids. Dito sa Shinobi Pigeon TV, ang unang pinapalipad ay ang pangarap bago ang pakpak. Happy flying! Shinobi Pigeon TV!